May 10 magkakaibigan. Si Carlo at siyam niyang kaklase. Si Ben na kaibagal, si Susie na madungis, si Leo, si Lara, si Karen, si Juchan na Koreano, ang kambal na sina Eric at Ella, at ang antukik si Anton. Mahilig silang maglaro, mag-aral at magtulungan. Pero minsan, si Carlo ay hindi masayang kasama. Belat! Ang tukso ni Carlo nang maunahan niya sa pila ang babagal-bagal na si Ben. Umiling na lang si Ben at lumayo kay Carlo. Kadiri ka, hindi kita bati! Sambit ni Carlo nang mapatabi siya kay Susie na madungis. Di napansin ni Carlo ang mataas na tori ng bloke ni Leo. Bumagsak ang toring gawa ni Leo. Buti nga! Sabi niya kay Leo. Akin na yan! Biglang agaw ni Carlo sa laruan ni Lara. Akin din to! Sabi ni Carlo, sabay agaw ng suman na kinakain ni Karen. Nasagi rin ni Carlo ang kinakaing mami ni Juchan na Koreano pero hindi siya nagsorry. Hindi ba kayo marunong sumunod sa laro? Huwag na nga kayong sumali! Ang sabi ni Carlo kina Eric at Ella pagkatapos siyang matalo sa Pompiang at siya na ang susunod na taya sa taguan. Sinubukang gisingin ni Carlo si Anton para makipaglaro. Hoy! Gising ka! Ang sigaw ni Carlo sa antuking si Anton. Pero hindi nagising si Anton. Hindi kita bati! Sabi ni Carlo kay Anton kahit di siya naririnig nito. Nag-iisa na lamang si Carlo. Isang araw, pagdating ni Carlo sa paaralan, hinanap niya ang kanyang mga kaklase. Gusto sana niyang makipaglaro pero walang bata sa silid nila. Wala ring bata sa palaruan. Wala ring bata sa kantin. Takang-taka si Carlo. Nakita ni Carlo na masayang naglalaro ang kanyang mga kaklase sa bakuran ng kanilang paaralan. Hindi naman sila dating naglalaro doon. Nakita nila si Carlo pero di nila ito inimbitahang makipaglaro sa kanila. Ikaw, gusto mo ba makipaglaro sa akin? Naiyak si Carlo nang naisip niya na walang gustong makipaglaro sa kanya. Ganito siguro kasama ang naramdaman ng mga kaklase niya kapag inaagawan niya sila ng laruan at baon. Ganito siguro kasakit ang pang-aaway at panunuksong ginagawa niya sa kanila. Noon, naisip ni Carlo na maging mas mabuting kaklase. Kinabukasan, lumapit si Carlo kay Ben na kaibagal sa pila. Mauna ka na sa akin sa pila. Sabi ni Carlo kay Ben. Mahal kita. Sabi niya kay Susie na madungis sabay halik dito. Hati tayo sa baon ko. Sabi ni Carlo kina Karen at Juchan noong recess. Ipinahiram ni Carlo ang kanyang bagong laruan kay Lara. Ikaw muna maglaro, tapos ako naman ha. Sabi niya kay Lara. Inaniyayahan niya si Leo na gumawa ng mataas na tori ng bloke. Paano ba yung laro ninyo? Pwede ba akong sumali? Pakiusap ni Carlo kina Eric at Ella. Huwag tayong maingay. Magigising si Anton. Paalala ni Carlo. May 10 magkakaibigan. Si Carlo at siyam niyang kaklase. Magandang araw! Mabuti naman at binisita niyo ulit kami rito sa Bahay Aklatan. Pakiramdam ko, kaibigan na namin kayong lahat. Kaya naman natutuwa ako kapag nakakasama namin kayo. Kayo, ano sa palagay ninyo ang dapat na katangian ng isang kaibigan? Ang gusto kong kaibigan parang kapatid ko lang. Ang gusto ko sa kaibigan ay mabait. Di nang-aaway. Gusto ko masipag mag-aral. Ang gusto kong kaibigan ay nakakatawa. Ang gusto kong kaibigan ay masayahin.
Tama lahat ang sagot ninyo. Ang tunay na kaibigan, hindi ka inaaway o sinasaktan. Hindi ka tinutukso o pinipilit gumawa ng mga bagay na ayaw mo. Ang tunay na kaibigan, hindi ka iiwan at handang tumulong sa iyo. Ate Michelle, nakakatuwa yung kwentong 10 magkakaibigan. Ang dami kong natutunan sa kwento. Katuwa naman yan, Abby. Ate Michelle, nung una, masungit si Carlo at inaaway ang mga kaklase niya. Oo nga, tinukso niya si Ben na mabagal. Inawasan niya si Susie na magdungis. At binagsak niya ang tore na gawa ni Leo. Pagkatapos, inagaw niya ang laruan ni Lara. At ang pagkain ni Karen. Nasagi niya rin ang kinakain na sopas ni Juchan. Pero, di siya humingi ng tawad. At inaway niya sila Eric at Ella. Ginigising niya rin si Anton na antukin. Pero noong iniiwasan na siya ng mga kaklase niya, doon naisip ni Carlo na hindi pala masaya ang nag-iisa at inaaway niyang ibang bata. Kaya binago niya ang ugali niya. Pinauna niya sa pila si Ben na mabagal. Nakipagbati siya kay Susie na madungis. Hinalikan niya pa ito. Pinahiram niya si Lara ng laruan. Nakipaglaro siya kay Leo at kay na Eric at Ella. Binigyan niya rin ng pagkain si Karen at Juchan. At hindi na niya ginising si Anton na antukin. Dahil naging mabait na siya, naging kaibigan na siya ng lahat. Oh, bakit hindi nyo rin ikwento sa inyong mga magulang o inyong mga kapatid ang 10 magkakaibigan? Siguradong may matututunan din sila dito. Mahalaga na tayo laging mabait at palakaibigan sa lahat, sa sarili nating tahanan o kaya sa ating paaralan. Tama po, Ate Michelle. Lalong-lalo na sa ating mga kalero at saka sa ating mga kapitbahay. Magkita-kita ulit tayo! Paalam!